Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB. Pag-usapan po natin ngayon. Eto, Ang hinihiling teka naman. Ako lang po yung IT rito. Ito hong si Attorney Trixie. Yan, yung kanyang tinuro kasi doon sa mga dumalo ng Maisog Rally sa Angeles, Pampanga. Well, nung pinanood ko ho yung mga speech nila, makikita nyo sa mga mata nila yung lungkot na parang ah, finally, natuloy nga yung rally na 'to, pero deep inside merong kulang at ang kulang po doon ay kayo, tayo po, 'no, ang mga sambayan ng Pilipino, yung mga nandirito sa Katagalugan, sa Luzon. They were expecting na maganda na yung venue, na eskwelahan, tapos ay covered court, hindi man lang napuno. OMG. So, that's actually beyond their expectation na natuloy nga, 'di ba? Papaano ba naman kasi pupunta yung mga tao doon? Etong mga vloggers nila, inaaway ang kanilang reyna si Gloria Arroyo dahil hindi pupunta. Plus yung gobernador si ano, yung anak si Mikey, right? Hindi pupunta. Inaaway nila 2 days before. Di kahit papaano maghano na 'yon, magagalit na yung mga tao roon. Ang tanong, miyembro ba nila, 'di ba? Hindi naman nila miyembro. Yung mga tao ron, miyembro ba ni Kibuloy? Hindi naman din. Tsaka yung rally na yan, mababad trip ka lang eh. Paulit-ulit lang yung mga sinasabi nila. Pagtaas ng presyo ng bilihin, ng kuryente, or parang tipong yung mga issue nila, kayang in just a snap of a finger, magbabago na ang lahat. Anak ng putya. Talagang ewan ko mga utak, fake news vlogger gano'n. Gano'n yung mga fake news vlogger nung panahon ng kampanyahan, eh. Kaya maraming nabuwisit no'n, maraming nagsabi na budol ako ni PBBM kasi ang sinasabi nila para kumita ng malaki sa revenues, kapag nanalo na po si PBBM mga kapatid, magbabago ng lahat ngayon, 'di ba? Kaya sabi tuloy ng ibang OFW, uuwi na ako ng Pilipinas pagka panumpa ni PBBM. Bakit? Kasi pamimigay na yung kayamanan nila, eh. Saan niyo natutunan 'yan, 'di ba? Ayan hindi nangyari. Walang gano'n. Kahit anong sabi ko no'n, hindi 'yun totoo. Sabi ni Imelda, nakita raw niya sa likod bahay. Well, consider Imelda's age at saka yung napakaraming mga nanggagamit sa pamilya nila, 'di ba? Kaya nga ang pakinggan natin yung malinaw ang isipan yung mga anak. Sabi nga ni BBM, saan ka nakakita na matino ang isipan na maglalagay ng ginto sa likod pa ng bahay? At sabi niya, never akong nakakita ng ganun pa karaming ginto. 'Di ba? Hmm. Ngayon, yan po yung nakita nilang very, very effective po kasi na which they believe nag-contribute ng malaki sa panalo ni PBBM. Yun, shoutout po rito kay Ali Bugha TV, atin pong kaibigan. Yan, magandang araw sa iyo. Yan, isa rin ho sa magaling na political commentator tulad nila Go Philippines 3.0 or 2.0, si dating karunungan at kaalaman ng aking kaibigan. Alright, and kay Frozen Munchi Channel. Yan si Zoraida, grabe mga problema niyan sa bansa. At kay PBBM, walang people power. Wala na eh. Hindi ba anak ni GMA yung governor doon? Okay, sorry. Hindi kasi familiar sa Pampanga eh. Pero nagagalit sila kasi hindi nga raw pupunta noon. Ngayon, balikan natin to si Attorney Trixie. Attorney pa naman siya eh. Although nasuspindi siya ng 2 beses na ba? Di ba? Yung una dahil doon sa hindi niya natanggap yung bayad pero hindi naman niya nagawa yung tungkulin. Nung mag-guilty, nagalit ang Korte Suprema, sinuspindi siya. No? Tapos parang meron pa yatang another suspension. Anyway, ito ko kasi, something funny, pagkatapos niya mag-rant ng mga problema niya sa buhay, eh, ito naman yung kanyang itinuro sa mga tao, papaano sila dadami. So muli, ang hinihiling ko lang bilang isang tagapagsalita dito, kapitan Tignan niyo yung mata niya, no? Parang binibilang niya yung mga attendees. natin yung galit natin. Ha? Kapitan natin ang mga galit natin?
Magandang turo ito, alam mo galawang NPA yung ganyan, yung, pupunta kayo ro'n siyempre, magtatanim kayo ng, galit sa taong bayan, yung mga issues. Sabihin niyo, "Ito yung problema ng lipunan." 'Di ba? Anong purpose nun? What's the purpose? Galitin yung taong bayan, 'di ba? Ngayon ito namang sa kanya, ito yung payo niya. Ang hinihiling ko lang bilang isang tagapagsalita dito, Hmm. kapitan natin yung galit natin. Ibang klase. Kailangan tandaan natin kung ano yung ginagawa nila sa atin. Ano ba ginagawa sa inyo? Alam niyo, mga siraulo 'tong mga 'to, eh. Tignan niyo, ang inaakusasyon nilang ginagawa sa kanila ng gobyerno, ginagawa daw po silang halaman. No, kina-cloud seeding sila pagka meron silang maisog rally. Kung 'di ba namang mga talagang tan-GA, kami nga nakapag-rally nung May 17 nababagyuhin kami. Rain or shine tinuloy namin. Sabi nga naalala ko sabi nagsabi dun sa mga kasama ko, Mami Peng yata, na nasa panig natin ng Diyos, hindi tayo mababasa. Nangyari naman, 'di ba? Noong nga bandang 4:00 ng hapon paligid na namin. Nag-uuwian na yung ibang mga tao. Yung iba pumunta ng umaga kasi alam nila sa hapon babagyo. Pakita lang ng suporta, kumuha ng t-shirt, 'di ba? Ta's umuwi. Yung iba naman, talagang napakarami, tumutok naman po sa social media, sa mga live streams ng mga kasama ko. Pagkatapos ng event namin, saka bumuhos yung ulan. Pag-uwi ko ng bahay, sabi sa akin, "Alam mo pa grabe yung ulan, ang tagal kanina ang lakas pa ng hangin." Sabi ng anak ko. Sabi ko, "Do'n sa venue namin wala, eh." "Kaya nga, nakikita nga namin yung live, eh. May background pa kayo na kidlat." Sabi ko, "Kaya nga meron, eh." Kaya it's a miracle. Tignan niyo naman, 'di ba? Tumalab yung, ating, Sara Resign rally na nilangaw daw. Nilangaw, ha? Tumalab nga, eh, 'di ba? Isang rally lang 'yun, 'di ba? Sabi nga, "If God is with you, who can be against you?" 'Di ba? And I thank the Lord for that. Kasi malinis naman yung aming intensyon na not to demonize Sarah. Bagkus, para sa kapakanan ng taong bayan at para ma-realize naman nila, 'di ba, that there was a mistake of appointing her and then there's another mistake of accepting that position. 'Di ba? Hindi na nga dapat pinatagal, eh. Now, eto naman, itong mga taong dating nakinabang sa nakaraang administrasyon at, nakinabang din a little bit dito sa bagong administrasyon kaya lang, hindi naman po siya pinag-initan. Talagang initsipwera ito, nililinaw ko lang, hindi po totoo yung claim nito ni Attorney Trixie na siya po'y pinag-initan sa palasyo. Actually, mahal na mahal nga siya ro'n, eh. Ang problema lang sa kanya, mga fake news. Hinahaluan kasi ng pagba-vlog, 'di ba, yung trabaho niya. Now, yung clickbait, yung mga gano'n, statement na clickbait. Now, ang nangyari kaya po siya nawala sa Malacanang, hindi na siya ni-reappoint ni PBBM. Bakit pa ire-reappoint? Initsipwera na siya. That is the, most, ano ba 'yun, noble, okay, most noble way ng ano, ng, commission on appointment. Kapag ayaw ka nila ay ide-defer nila ang iyong, tawag dito, yung, appointment. Kapagka na-appoint kasi kailangan in 30 days makapag-submit. Tapos, para maipa-confirm. 'Pag dinefer nila 'yon, ibig sabihin nun, ni-reject ka na rin nila. Pero hindi nila without saying that they're not approving your confirmation. So, ang presidente meron choice na i-reappoint ka. Kaya lang, 'di ba, meron pang nauna sa kanya na si hindi, na Attorney Vic, meron takot naman sa COA 'yun, eh. Wala namang kasalanan previously, takot sa COA, I don't know why. Pero meron pang isa na, like in the case nung panahon ni Lopez, 'di ba? Supposed DNR secretary ni Duterte. Dalawang appointment, talagang wala, hindi talaga tinatanggap ng ano, ng, ah, commission on appointment. So, sa kanya there's no use, 'di ba? Lalo na talagang publicly known yung kanyang ginawang atraso dati sa kanyang kliyente. So, malaking malaking magiging damage. Plus ang dami pa niyang nakaaway ng mga nasa Senado at Kongreso.
'Di ba? Hindi na rin niya hinintay, 'di ba? Kung talagang gusto niya magsilbi sa pangulo, she could have asked the president na, "Well, Mr. President, can you put me to a different position? I wanna work with you." Tama, 'di ba? Pero hindi, eh. Ta's ang pinag-initan daw, 'di ba pinag-initan? Sablay lang talaga. Okey, tuloy natin 'to. Araw-araw, tayo yung nakakaramdam ng taas ng presyo. 'Di ba? Pagkain, tubig, kuryente, araw-araw damang-dama natin. College pa ako Araw-araw niyan. damang-dama natin yung kakulangan ng serbisyo. Araw-araw damang-dama natin yung krimen. Eh, bakit gala ka ng gala kung araw-araw damang-dama mo yung krimen, 'di ba? Ano ba, tamang hinala lang kayo o tamang hasik lang ng, galit sa taong bayan? Oh, Hindi tayo pwede manahimik. Kung kailangan, mag-social media, makipag-usap, ikwento sa mga kapitbahay sa susunod na maisog, dalin natin sila. Magparami tayo, manindigan tayo. ano yun, papaano yun? Magparami tayo, manindigan tayo. Ano yun, parang ano lang, parang, hindi, ganito na lang ho. Bakit hindi nyo na lang basain yung mga sarili ninyo? Parang yung mga gremlins. At talaga pong dadami ho talaga kayo doon. 'Di ba? Sabi niyo. Dalin natin sila. Ma'am, ito to. Presyo. Pagkain, tubig, kuryente, araw-araw damang-dama natin. Araw-araw damang-dama natin yung kakulangan ng serbisyo. Ano ba gusto nito? Kinakailangan pinaliliguan, ipinagluluto ng gobyerno, 'di ba? Sabi ko nga ano ba, sabog ba 'to o lakas ng tama? Anong serbisyo pinagsasabi nito? Pinagtatawanan pa nga niya yung love for all. Oo. Araw-araw damang-dama natin yung krimen. Grabe, lakas ng tama nito. Hindi tayo pwede manahimik. Kung kailangan, mag-social media, makipag-usap. 'Di ba? Sabi ni Jimmy. Ibig niyang sabihin sa hirap ng buhay, magmarites tayo. Ikwento sa mga kapitbahay sa susunod na maisog, dalin natin sila. Sino yung gagastos sa pamasahe? Pambihira ka naman. Pabigat pa sa tao yung naiisip niyo. Hindi, siguro magbibigay sila ng pang-transportation. Magparami tayo, manindigan tayo. Ayun, sige, humayo kayo at magpakarami. That's the best thing. Now, advice ko lang sa kanila para dumami, basain niyo mga sarili niyo, paulan kayo, tapos dadami ho kayo. Yun ang maganda ron, dadami kayo. So parang ganito yung sinasabi niya. Ayan, yung nandiyan sa picture. 'Di ba? So eto, yung tinuro niya, alam mo yung style ng pagtuturo niya ho estilo yan ng mga NPA para maka-recruit ng mga bagong members. 'Di ba? Tataniman mo sila ng galit sa kanilang mga puso, without telling them any suggestions na ano ba ang magandang gawin dito na alternative sa solusyon ng gobyerno, kung meron man, kung wala, 'di ba? Ito yung wala silang gano'n. So sa kanya gano'n din. Krimen, kulang serbisyo, taas ng kuryente, ano pa ba? Mataas na buti hindi sinabing i-rollback ang presyo ng yosi tsaka ng 'di ba? Eh, sabi niya, makipagmarites kayo sa mga kapitbahay, 'no, hanip na recruitment ito, 'no, 'di ba? Magdodoktrina. Ano idodoktrina? Test. Meron ka bang diyan, meron ka bang bigas, 'di ba? Meron, pero para sa amin lang, gano'n. Grabe 'no, mahal ng mga bilihin ngayon 'no, oo nga mga tipong gano'n. Kuryente mo bayad na? Gago hindi. Jumper kuryente natin. Ano ba sinasabi mo? Libre lahat ito. Kasi mataas ng presyo ng mga kuryente ngayon, 'di ba? Tara punta tayo sa Maisog Rally, sama ka. Hanep na recruitment nito. Parang nga parang modern day NPA. Sabi ni ginagaya na nila yung pink dati sa mga campaign rally, invite kapitbahay. Correct, 'di ba?
Oo. Lahat na lang problema ni Trixie, pati mga ayuda ni PBBM. Tapos sabi ni Vic, hindi daw kay PBBM galing ang ayuda sa tao. Diyos ko po, siraulo rin naman talaga eh, no, si Attorney Vic. Ba't siraulo lang si Attorney Vic Rodriguez? Kapag ka politician ka, if you are in the power, di ba? Anong gagawin mo sa mga resources ng gobyerno if you wanna help people out? Di ba? Gagamitin mo yon. Ikaw bilang presidente, ikaw yung magmamanage so paano ito may distribute sa mga tao. Mabuti nga ngayon may mga ganyang mga ayuda eh. 'Di ba? Kahit papaano, kahit na sabihin natin 1, 2 araw tapos na 'yan sa masuwerte kung ipambili ng pagkain, malas kapagka pinang-reband, 'di ba? Pero problema na 'yan ng binigyan kung papaano nila i-manage 'yan. Oh, kahit na minsanan lang 'yun. Importante meron, hindi katulad dati na kung hindi pa tayo nagkaroon ng pandemic, eh, walang mga ganyang ayuda, 'di ba? Tapos ngayon naman nagkaroon naman tayo ng El Nino. Oh, maraming napinsalang mga magsasaka, ang mga mangingisda, 'di ba? Mabuti na kahit papaano eh nako-compensate sila ng gobyerno. Hindi naman tayo mayamang bansa na para yung lahat ng mga serbisyo na kailangan natin isupalpal na lang sa mukha natin kahit na including na pati pampaganda at pampapogi eh. 'Di ba? Pati pang-gasolina, isalaksak na i-deliver na lang sa bahay natin. O libreng gasolina. Kaya gaya sa ibang bansang mauunlad, 'di naman tayo gano'n, eh. Kaya lang napakabulok ng sistema nila, sabi ni Alibugha. Magtataka ka, magtataka ka, bakit mala NPA, eh, ang coach nila, eh, isang NPA, Eric Celis, correct. 'Di ba? Alam niyo, ganyan ang mga style nila, eh. Ganito gagawin natin, ganito yung atake, 'di ba? Ito yung ano namin, oo. Style NPA po talaga. Hmm. Ang mali nila rito, bakit lalo silang nilalangaw sa kabila ng istilong ganyan, noong kapanahunan nila sa puwesto, binuking nila ang style ng mga NPA, 'di ba? Binuking nila 'yun, eh. Anong sinabi nila? "Ganito mag-recruit ang mga NPA," mga ganyan. Oh, ano nangyari? Sila ngayon ang gumagawa ng estilo ng mga NPA, in which isa sa mga expertise nito ni Ka Eric Celis. Hmm. So papaano sila pagpapaniwalaan ng taong bayan, 'di ba?